By now, nabalitaan nyo na naamuyan daw ng marijuana ang isang staff ni Senator Robin Padilla while inside the Senate premises. Without prejudging kung totoo bang nagmarijuana siya and without condoning the behavior of doing that inside the Senate, it's time to re-angle this conversation and all conversation about drugs really. And let's talk about harm reduction. Sa usapin ng harm reduction, hindi mo titignan ang substance or drug use bilang isang krimen. Titignan mo siya bilang isang health or social issue. In short, hindi mo siya tatawaging addict, kundi PWOODs or people who use drugs or person who uses drugs. Isa sa mga pinaka-common is yung paggamit ka ng meth, no, or shabu, kasi nga kailangan nilang magtrabaho, kailangan alert sila, no, para makapagtrabaho. Iba sinasabi nila kailangan nilang gumamit ng substance para makalimutan nila yung pains nung nasa paligid nila. So I think isa yun sa mga factors. And of course, a certain segment of people who use drugs use it to relax, no. Based on my experience, no, dito sa Philippines, marami rin talagang gumagamit ng substances without any consequences, no, sa buhay nila. Wala silang criminal record. Pero sa Pilipinas, highly criminalized or highly punitive ang pagtingin natin sa drug use. Automatic criminal ka. Mahulihan ka ng less than 300 grams ng marijuana, 12 years na pagkakakulong. Mahulihan ka the second time na gumagamit ng drugs, 6 years na pagkakakulong. Noong war on drugs ni former President Rodrigo Duterte at dumadami yung mga pinapatay, dumadami din yung mga dinadampot at hinuhuli at kulang na ang space sa kulungan. Noong time na yon, gumawa ang Supreme Court ng plea bargaining framework kung saan kaya mong mapababa to as short as 6 months yung sentensya mo. Basta aamin ka, kahit patotoo o hindi yung akusasyon, it was your quickest way to regain freedom. Pero ang kapalit nun, permanent criminal record. Pwedeng may isang trabaho, isang eskwelahan na hindi tumanggap sa'yo. Kailangan mong laging mag-report sa local council mo na malinis ka. At yung evaluation nito sa ilang clinic, minsan may bayad. Minsan din sasabihin ng korte, kapalit ng kalayaan mo, dapat mag-rehab ka. Merong mga mas mature na programs na mas cognitive behavioral therapy yung approach. Meron pa rin ikaw ma-encounter minsan ng mga nagpapa-Zumba, nagpapa-Bible study. Pag pinasok mo siya to a facility-based rehabilitation, nandoon rin yung risk na mawalan siya ng support from the family or friends, no, na protective factors sa kanya, 'di ba? So and of course nandiyan rin yung economic implications ng pagpasok sa rehab. Hindi sila makakapagtrabaho. Dahil krimen yung pagtingin natin sa drug use, kapag na-overdose ka, ang hirap mong pumunta sa ospital kasi ang tingin agad sa'yo kriminal. And some people lose access to life-saving medical care because of this stigma. Well, some of you may be thinking, why go through all these policy reforms to cater to the needs of someone who uses drugs? Well, that opinion may have been shaped by decades worth of policy na sinuksok sa isip natin na ang paggamit ng droga ay laging masama. Historically, favorite talaga ng mga populist leaders tulad ni Duterte ang gamitin ng usapin ng drugs para manakot at mag-create ng panic. Ang pakay nila, a blanket authority to do anything they want to do. Sa Western countries, to wage a war on immigrants. Sa atin, to wage a war on the poor. And eventually to wage a war on anyone who disagree. Sa ibang bansa, meron kasing study na parang sinasabi nila 80% of the people who use drugs are non-problematic users. Tapos 20% lang yung merong mga big impact, no, sa kanilang mga buhay. Tapos a small percentage lang doon yung mga merong associations with crimes. Actually, dito sa Pilipinas, wala pa akong nakita na local study, no, na nagsasabi na pag ikaw ay gumamit ng drugs, parang higher risk of doing crimes. May aspect rin yung media dito and how media is framing people who use drugs, di ba? So yung laging nangyayari kasi is pag nagkaroon ng heinous crime, yung isang follow-up question, gumagamit ka ba ng drugs, di ba? Or meron kang history ng drugs. Pero yung paggamit pala niya, last year pa. So, wala siyang correlation. The international legal and human rights community supports a pivot to harm reduction. In fact, pumayag na nga dito si President Ferdinand Marcos Jr. dati. Pinondohan pa nga ng United Nations ang Overall Justice Project ng Pilipinas. Kaso, nagbagong ihip ng hangin. Part of the lesson of these elections, let's go back to
yung sa grassroots level. Yeah po. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbabalikan dito, asikasuhin natin. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na kung ano-ano ginagawa. I want to be respected but maybe fear is better. On the ground, bukas pa rin naman daw ang mga government agency na pag-usapan ang harm reduction, pati yung pag-decriminalize ng mga small-time drug use. But a clear signal from the President would be much welcome.